Tayo po tumayo lahat. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po muli sama-samang dudulog sa inyong harapan upang magpuri sa inyong pangalan. Nawa samahan po ninyo kami, Panginoon, ihanda sa pakikinig at pag-unawa sa mga mensaheng aming mapapakinggan. Salamat, Panginoon, sa inyong mga anak na patuloy at nagnanais magpakatatag upang maging alerto at malabanan ang anuman tukso. Nawa ang inyo pong patnubay at gabay ay nasa amin, online at sa bahay-sambahan. Patawarin po nawa ninyo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan at linisin sa aming mga karumihan upang maging kalugod-lugod kami sa inyong harapan. Kayo po nawa ang aming maitaas at mapaparihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatiling nakatayo, tayo umawit upang magpuri ng Panginoon. Good evening po sa ating lahat. Good evening. Yan. Welcome po sa ating midweek service and prayer meeting. Tayo po'y magpuri sa ating Panginoon. Awitan po natin siya. Lahat ay aking ibibigay. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligayang nadarama, bagong pag-asang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-umapaw ang aking saya, pagmamahal niyang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Upang purihin siya. Upang purihin siya. Amen po. Tayo po'y patuloy na magpuri sa ating Panginoon. Kamanghamangang Diyos. O Diyos, labis akong namamangha dahil
likha. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. Basta ang buong sandaigdigan, ganda'y sadyang di mapapantayan. Damhin, maging ang hangin at ulan, likha ng makapangyarihan. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay, walang makalulupig at walang mapantay sa ngalan mo, O Diyos. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alay. Masdan ang buong sandaigdigan, ganda'y sadyang di mapapantayan. Damhin, maging ang hangin at ulan, likha ng makapangyarihan. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay, walang makalulupig at wala nang papantay sa ngalan mo, O Diyos. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alay. Kamangha-mangha, O Diyos, pangyarihan mong taglay, walang makalulupig at wala nang papantay sa ngalan mo, O Diyos, ay merong tagumpay, walang hanggang papuri ang aming alay. Walang hanggang papuri ang aming alay. Amen po. Tayo po umikot sa bawat isa at kamustahin ang bawat isa pa. Habang inaawit ang dapat na makilala. Dapat na makilala ng bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Dapat na makilala ang bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Siyang diryo sa parang talang higit ang ay higit na kaganda ang Panginoong Jesus. Dapat na makilala ang bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Amen po. Mari na po muna tayo magsiyo po at dako po tayo sa ating announcement and reminders. Yun, no? Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao members group chat, Facebook page, and YouTube channel. Yun. Sunday worship service start at 9 a.m. Meron po tayong face-to-face, and kung malalayo po tayo, meron din po tayong via live streams. Yun, no? Sunday worship service naman po ang ating tema, anong klaseng halimbawa ka? Yan. Philippians 2, chapter 2, verse 15 and 16. Yan.
Choir practice po every Sunday din po yan. Yan. Naghahanap pa rin po kami ng iba pang members para mas maganda pa po ang kalalabasan sa pagpuri ng ating Panginoon. Yon. Next po. Yan, Adult Sunday School Class. Next topic for May 26, 2024 at 3 p.m. sa Bigonia Room po yan. The Incarnation of Christ. Yan, ang pagkatawan tao ni Kristo. Yun. Goy Cubao, weekly activities. Bible study every Wednesday and Saturday. Tract distribution every Saturday. And BKBC po every Saturday. Yan. Special mission gift giving naman po every last Sunday of the month. Yan. Lord's Supper every last Sunday of the month din po yan. And yan meron pa pula tayong Children's Sunday. Yan po gaganapin sa June 2, 2024. And yan, Father's Sunday naman po. Yun, mukhang gagalingan din ng ating mga mami and nanay, no? Mukhang babawi po sila. Yan po, sa darating na June 6, 2024. Yan lamang po. At tayo po ulit magsitayo. Patuloy po tayong pumuri sa ating Panginoon as we gather. As we gather, may we Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we came. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Amen po. Mari na po tayo magsiupo at ihanda natin ang puso't isipan sa papangunahan po yan ni Brother Renato sa sorry po na blanco. Yan, sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Yan po. Magandang gabi sa ating lahat. Tayo muling pinagpala at sama-sama tayo magpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananambahan. Mapagpalang Miyerkules sa bahay-sambahan at sa mga nasa online. Ang pamagat ng ating mensahe ngayong gabi, maging alerto.
Maraming mga uri ng tukso. Maraming uri ng tukso. Dapat tayo maging alerto, maraming nagkalat. Hindi lamang sa mga lansangan, kahit saan marami. Itong palaala sa mga mananampalataya, palaala ni Apostol Pablo upang tumibay at magbantay. Huwag makalimot at baka tayo masilo ng ating kaaway. Tandaan lang. Ang ating teksto makikita sa unang Korinto, Kapitulo 16, versikulo 13 at 14. Inananyahan ko muna kayong tumayo. Sabay-sabay natin basahin ang ating teksto. 1 Korinto, Kapitulo 16, versikulo 13 at 14. Handa, basa. Kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya, maging matapang kayo at magpakatibay. At ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. Salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po muli ay lumalapit sa inyo at humihingi ng gabay sa aming pag-aaral ng salita ng Diyos upang naway samahan niyo kami, Panginoon, at bigyan niyo nawa ng karunungan ng iyong lingkod upang ito ay maipahayag ng naayon sa iyong kalooban. Patawarin mo kami sa aming pagkakasala at linisin mo ngayong gabi upang kayo ang aming mapapurihan at maitaas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Pwede na po tayo magsipo. Kayo pala, hindi ako kasama. Maging alerto. Maraming tukso. Maraming mga uri ng tukso. Hindi po natin maiiwasan kung hindi tayo magiging alerto. Itong palalang ito napakahalaga sa atin. Nagpapaalaala ang mga itinuturo ng Biblia tungkol sa pagiging alerto. Ano po? Sa mga mananampalataya. Alerto na, alisto pa. Dapat magkasama ang alerto at alisto. Excuse me po. Hindi po natin alam kung kailan o anong panahon atake ang tukso. Dahil sabi nga nila, ang mundong ito ay punong-puno ng iba't ibang uri ng tukso. Totoo po yan. Dapat lagi tayong alerto at iniisip na may nakaambang panganib. Opo, panganib. Pagka hindi tayo alerto, alam na ang kasunod na mangyayari. Ang tukso ay lumalapit agad sa atin kapag tayo ay mahina. Naaakit ang tukso pag tayo mahina. Diyan masusubok ang tatag at ang pagiging alerto ng mananampalataya. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya, maging matapang kayo at magbantay. Ayan po ang paalaala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Panginoon Diyos. May paalaala din si Apostol Pedro. Ang sabi sa maging handa kayo at magbantay, ang diablo ay, ang kaaway ninyo ay parang leon umaatungal at aali-aligid
na naghahanap ng masisila. 1 Pedro Kapitulo 5, versikulo 8. Mag-ingat, ano po? Mag-ingat tayo at baka makapasok ang ating kaaway. Tulad ng nangyari sa ating bansa. Ano po? Hindi nag-iingat, hindi alerto. Anong nangyari? Ang China, madaling nakapasok sa teritoryo ng Pilipinas, sa West Philippine Sea. Nakapagtayo ng mga pasilidad, kampo. Hindi pa makontento, hindi pa nakukontento. Gusto pang sakupin lahat ang pag-aaring isla ng Pilipinas. Ibig sabihin, papitik-pitik lamang po ang mga Pilipino, hindi alerto. Ang kasunod niyan, baka naman, ang kasunod, si Satanas ang makapasok at magkampo sa ating puso kapag hindi tayo alerto. Sa ating pong pagtatrabaho, alerto po ba tayo sa mga bagay na maaaring maglayo sa atin sa Panginoon? O nagiging kampante? Sinusuri ba natin ang ating sarili na baka masyado na tayo nagtitiwala sa sarili? At sa bandang huli, sasabihin natin sa ating sarili na kung, ito mabigat na salita, no? Na kung nagtiwala lamang po, sana ako sa Panginoon. Nagagamit ang salitang kung at sana. Mayroon na pong kung at sana nagpapahiwatig ng pagsisisi. Dahil laguyo na ng tukso ang taong gumagamit ng kung at sana. Mayroon po tayong dalawang bahagi. Ano po? Ang una, mga iba't ibang uri ng tukso. Kapag ang isa sa mga tukso ay nangyari sa atin, malimit, ang sinasabi ay kung nagtiwala sana ako sa Panginoon, hindi mangyayari sa akin ang tuksong ito. Ang pangalawa, mapagtatagumpayan ang tukso. Pag nagkataon na dumating ang tukso, sasabihin natin, sana mapagtagumpayan ko ang tukso. Mga iba't ibang uri ng tukso at mapagtatagumpayan ang tukso. Ayon nga sa atin unang bahagi, mga iba't ibang uri ng tukso sa unang Korinto, Kapitulo 16, versikulo 13, maging handa kayo at magpakatatag sa pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Ngayon, no? Magpakatatag, matapang sa pagharap sa tukso, at magpakatibay. Ayun, dubli. Kung naging alerto lamang sana ako, kung nagtiwala lang sana ako sa Diyos o sa Panginoon, hindi sana ako sasamba sa Diyos-Diyosan, sa Diyos ng sanlibutan. Ayun nga sa unang uri ng tukso, ang pagsamba sa Diyos ng sanlibutan. Ang Diyos ng sanlibutan, walang iba kundi ang diablo. Opo. Kasi ang Diyos na si Jesucristo, ang kanyang kaharian, Diyos nasa langit. Wala dito sa sanlibutan ang kanyang kaharian.
Subalit siya may-ari ng sanlibutan, ipinagkatiwala sa Diablo kay Satanas. Ayon nga sa Mateo 4, versikulo 9, sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Ayan po. Ayan. Pagsamba sa sanlibutan. Pagsunod sa agos ng sanlibutan. Ano po? Ang isang uri ng tukso ng Diablo ay ang pasambahin tayo, pilitin tayo magtiwala at sumamba sa Kanya. Dahil siya naghahari ng sanlibutan, maraming mga tukso ang naglipa na ngayon. Lalo na sa panahon ngayon to. Nakakalimutan ng iba ang araw ng linggo na para sa Panginoon. Dahil sa libutan ng kanilang hilig, nasaan sila? Paikot-ikot sa sanlibutan. Diablo ang hari o Diyos ng sanlibutan, siya ang sinasamba ng sanlibutan. Sabi nga, ibibigay ko kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Maging handa, magpakatatag sa pananampalataya upang hindi maguyo, umadaya at matukso ng mga pangako ng sanlibutan. Sa ating pangalawa, kung naging alerto lang sana ako, ano po, hindi ako mahuhulog sa kapalaluan. Kung nagtiwala ako sa Panginoon, hindi sana ako nagiging palalo. Lagi nang kasama ang sana at kung ano po, tungo sa kapalaluan. Si Nebuchadnezzar, ano po, naging palalo, naging mayabang, nagmapuri sa kanyang sarili. Ayon sa Daniel Kapitulo 4:30, sabi dito, sinabi niya, talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito. Sinulo niya, siya lang mismo, ako ang nagtatag nito. Ano po? Upang maging pangunahin, lunsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Ang kayabangan ni Nebuchadnezzar, binaliwala ang Diyos na tumulong sa kanya. Tumulong sa kanyang magtatag ng kanyang kaharian. Sinulo niya. Naging dakila si Nebuchadnezzar sa tulong ng Diyos. Matagal na panahon nabihag ang mga Israelita sa Babylonia. Kung hindi sa tulong ng Diyos, hindi niya magagawa ito. Mabihag ang mga Israelita. Ayan ang naging kasalanan ni Nebuchadnezzar, ang kanyang kapalaluan. Sinulo ang katanyagan. Ang pangatlo, kung naging alerto lang sana ako, hindi ako mahuhulog sa kalayawan. Tungo sa kalayawan, ano po? Si Dimas, isang kilala sa Biblia na nang iwan ng kaibigan na kasama dahil sa kalayawan. Pangalawang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 10, sabi dito, iniwan ako ni Dimas dahil sa
pagkahumaling niya sa sanlibutan. Pumunta siya sa Tesalonica, si Crescente naman ay nagpunta sa Galacia at si Tito sa Dalmacia. Iniwan si Apostol Pablo ni Demas dahil sa pagkahumaling niya sa sanlibutan. Nakatikim ng masahe. Hinimas-himas si Demas ng tukso. Kaya nakalimutan niya si Apostol Pablo na nakalimutan niya na mayroon pala siyang kasama o partner na nag-aantay sa kanya at umaasa na babalikan niya. Subalit, ang karayawan ang inuna ni Demas dahil masarap humimas ang sanlibutan. Ano po? Ang pang-apat, kung naging alerto lang sana ako, hindi ako nahulog sa kapangyarihan. Tungo sa kapangyarihan. Sinigap ni Simon Marcos na bayaran ng salapi ang kapangyarihan ng Espiritu Santo upang matamo ang paghanga ng mga tao at ang kapangyarihan minsan ay taglay niya. Mayroon pala siyang dating taglay na kapangyarihan, ano po? Si Simon Marcos. Dahil ito, si Simon Marcos ay mayroon siyang taglay na mahika. Kaya maraming naniniwala sa kanya at sumusunod. Pinagkakakitaan ni Simon Marcos ang kanyang talento. Ayon sa Gawa Kapitulo 8, versikulo 18, 19. Dito na lamang po tayo sa B ng 18. Sabi dito, kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. 19, bibigyan ninyo ako ng kapangyarihan ito upang ang sino man patungan ko ng kamay ay tumanggap din ng Espiritu Santo, sabi niya. Opo. Iba ang hangad sa kapangyarihan. Iba ang pakay ni Simon. Ano po? Kaya sinikap niyang bayaran ng salapi. Gusto maibalik ang dating kapangyarihan, katanyagan. Mayroon siya o kaya lamang dadaanin sa salapi. Babayaran ang kapangyarihan. Sa bagay nangyayari ngayon, ano po, maraming nakaluklok sa kapangyarihan na idinaan sa salapi. Hindi lumaban ng parihas, kundi sa salapi idinadaan. Marami ngayon yan sa panahon ito. Noong panahon, uso na rin pala. Kaya naaakit ng tukso sa kapangyarihan ang mga tao. Kung naging alerto lang sana ako, hindi ako nagiging mahilig sa sex o pakikipagniig, ano po. Si Haring Solomon, mga asawang banyaga ang sanhi ng pagkakasala ni Haring Solomon, ano po. Siyempre, pag-asawa, nagniniig sila. Ayon sa Nehemias, Kapitulo 13, versikulo 26. Hindi ba iyan ang sanhi ng pagkakasala ni Solomon? Sinabi ko sa kanila, walang sinumang hari saan man bansa na tulad niya. Mahal siya ng Diyos at ginawang hari ng buong Israel. Subalit, nagkasala siya dahil sa mga babaeng banyaga.
Ayan ang nag-udyok at nagbigay upang magkasala si Solomon, ang mga asawa niyang banyaga. Si Haring David, nagdokso din kay Bathsheba. Ano po? Asawa ni Urias. Makikita sa pangalawang Samuel, kapitulo 11, versikulo 2 hanggang 4. 6 din po. Nakipagniig si Haring David sa asawa ni Urias. Pinakialaman. Kaya siya nagkasala. Natukso sa ganda ni Bathsheba. Kung nagtiwala lamang po ako sa Panginoon, hindi magiging mahilig sa salapi. Tungo sa salapi. Si Judas Iscariote sa Juan kapitulo 13, versikulo 21 hanggang 30, hindi ko nababasahin ano po. Sa halagang 30 pirasong pilak o salapi, pinagtaksilan si Jesus ni Judas Iscariote. Salapi po ang ugat. Sabi nga, ang salapi ay ugat ng kasamaan. Totoo po yan. Nagagawa nito magkasala. Kapag wala naman salapi, meron din naman gumagawa ng kasamaan. Magkaroon lamang ng salapi. Ang iba lamang po yan, yung hindi nakakakilala sa Diyos. Subalit tayo mga nakakakilala sa Diyos, marunong tayo magtimpi at magtiis. Kahit wala tayo salapi o pera, naiisip natin ang Diyos at baka tayo magkasala. Subalit, yung hindi makatiis sa udyok ng salapi, udyok ng mga tukso, gumawa ng mali. Ang ating pangalawang bahagi, pagtatagumpayan ang tukso. Ay nga sa unang Korinto, basahin natin uli ang 16, 13 at 14. Sabi nga, maging handa kayo at magpakatatag sa pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. At ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. Ano po? Mapagtatagumpayan ang tukso sa pamamagitan ng panalangin ni Kristo. No po, sabi, Lucas kapitulo 22, versikulo 31. Sabi nga dito, Lucas kapitulo 22, versikulo 31-32. Sabi dito, Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad ng pag-alis ng ipa sa mga trigo. Mabigat na pagsubok, ano po? Subalit, pinatibay siya sa panalangin ni Jesus, ni Kristo. Subalit, sabi nga, idinalangin kita upang huwag manghina ang inyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatatagin mo ang iyong mga kapatid. Idadalangin kita upang huwag manghina ang iyong loob, ang inyong pananampalataya. Ano po? At kapag nagbalik loob ka na, ibig sabihin, pag magbalik ang ulirat, kasi walang nablangko si kaya tinanggi si Jesus. Anuman tuksong dumating, kapag lumapit sa Diyos, tiyak, hindi lamang tiyak, sigurado pa, mapagtatagumpayan ang tukso. Magtiwala kay Kristo. Ang panalangin ni Kristo kay Pedro upang mapagtagumpayan ang tukso.
panalangin ni Pedro sa mga kapatid upang tumatag sa pagsunod kay Kristo. Ano po? Ang panalangin ng ating pastor upang tumatag ang mga miyembro. Ang panalangin ng mga diakono upang tumatag ang mga kasamahan sa kongregasyon. Ang panalangin ng mga matuwid at ng mga kapatiran sa mga kapatiran ay mabisang paraan upang tayo tumatag at maging alerto sa pananampalataya. Tumatag sa pananampalataya at maging alerto. Mapagtatagumpayan ang tukso sa pamamagitan ng personal na panalangin. Opo. Kung ang panalangin ni Jesus ay mabisang panalangin, mabuti rin kung tayo'y nananalangin, ng personal. Ayon nga sa Mateo 26, versikulo 14, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. At ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Tayo. Panalangin ng personal. Maging alerto at magbantay. Manalangin ang isa, ang panalangin ng isa, ang pinakamabisang para panangga sa mga tukso. Labanan ng panalangin ang bawat tukso. Kaya manalangin tayo. Manalangin tayo lagi at laging alerto at magbantay. Mapagtatagumpayan ang tukso sa pamamagitan ng paglayo o pag-iwas. Ang paglayo at pag-iwas sa tukso ay isa sa mabisang paraan upang mapagtagumpayan ang tukso. Pagka humabol pa ang tukso, ibang usapan na. Lumayo ka na nga, hahabulin ka pa. Ayon nga sa pangalawang Timoteo, sa pamamagitan ng paglayo o pag-iwas, pangalawang Timoteo Kapitulo 2:22. Kaya nga bilang isang kabataan, iwasan mo ang masamang pagnanasa. Subalit, pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa kasama ng mga taong may pusong malinis at tumatawag sa Panginoon. Huwag tangkilikin at ibigin. What that? At ibigin, kundi layuan. Ayon pa nga sa Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 15. Kasama ay iwasan mo, ni huwag lalapitan, bagkus nga ay talikuran mo. Tuntunin ang tamang daan. Ayan. Kasama ay iwasan, sa pag-iwas, iwas ng iwas, lapit naman ang lapit ang tukso. Subalit sa iyong pag-iwas, magsasawa din po ito. Kasama ay huwag lalapitan, kundi layuan, lumayo sa kasamaan. Kasama ay talikuran mo. Talikuran, huwag nang susulyapan pa upang tuluyan mapagtagumpayan ang tukso. Magbago ng daan upang maligaw at hindi abutan. Iligaw ang tukso, para hindi ka na habul-habulin. Pangapat,
Mapagtatagumpayan ang tukso sa pamamagitan ng paglaban. Pwede pala labanan ng tukso. Ano po? Santiago Kapitulo 4, versikulo 7. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Labanan upang lumayo. Bugawin upang lumayo. Huwag akiting kundi labanan upang magtagumpay. Panglima, mapagtatagumpayan ang tukso sa pamamagitan ng katapatan sa Diyos. Ayan. Dapat maging tapat tayo sa Diyos. Hindi kalahati, kundi buo. Buong puso tayo naglilingkod sa Diyos. Buong puso tayong susunod sa utos ng Diyos upang maging alerto at magtagumpay sa anumang tukso. Sabi nga sa Pahayag 3:10, Pahayag Kapitulo 3, versikulo 10, sapagkat nagtiyaga ka gaya ng iniutos ko sa iyo, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Ayan po nagtiyaga. Dahil tapat tayo, nagtiyatsaga tayo sumunod sa Diyos. Tapat ang Diyos. Opo, tapat, tiyak na tutuparin. Tutuparin niya. Sabi niya, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok. Ang sinabi niya, tiyak yan. Iingatan tayo sa panahon ng pagsubok. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, kaya asahan natin. Asahan natin siya. Kapag tapat ka sa kanya, ano po? Bilang panghuli, asahan natin na maraming iba't ibang uri ng tukso na banta sa mga Kristiyano. Opo, asahan natin po yan. Maging alerto. Mapagtatagumpayan ito kung magpapakatatag at lalabanan ito. Mag-ingat na mabitag ng tukso. Ang tukso ay madali. Opo, madali. Subalit, ang mga bakas o pilat ay malimit na nananatili. Matagal mabura pagka nahulog sa tukso. Matagal mabura ang pilat, matagal na pinag-uusapan ang iyong buhay. Mamaritis pa sa iba. Kaya mag-ingat tayo, ano po, na mahulog sa tukso. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa mga salitang aming pinag-aralan. Nawa tulungan niyo po kami na maging alerto at mag-ingat sa aming pamumuhay bilang mananampalataya upang malabanan at mapagtagumpayan namin ang iba't ibang tukso. Bigyan po unawa ninyo kami ng lakas at sigasig sa pagharap sa mga banta ng tukso. Huwag mo po nawa ipahintulot na kami ay mabitag at mapahamak, kundi iligtas niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Tayo dadako sa ating pagkakaloba, yung sa ating teksto. Lucas Kapitulo 6, versikulo 38. Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpikliglig, at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Sa ating pagkakalob,
ibigay po natin ang mahusay na handog sa ating Panginoon ng siksik liglig upang pagkaibalik ay umaapaw sa atin ang biyaya ng Panginoon. Tayo manalangin. Salamat Panginoon at muli kami nakapag-aral ng iyong banal na salita. Nawa sa aming pagkakaloob, samahan niyo po kami Panginoon. Hipuin mo ang puso ng bawat isa upang magkaloob ng may pag-ibig at kagalakan. Nawa ang aming mga hanap buhay at patuloy niyo patatagin at palakasin niyo kami. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Tayo magpasalamat. Salamat Panginoon sa natapos na aming pagkakaloob. Nawa ang salaping aming nakalap ngayong gabi. Pagpalain mo nawa ito upang magamit sa bahay-sambahan at magugol ng naayon sa iyong kalooban. Salamat sa mga kapatiran na patuloy tumatangkilik sa gawain ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Tayo po ulit magsitayo para sa huling awitin. Pass it on. Only takes a spark to get a fire going, and soon all those
want to pass it on. Sa ating pong pagtatapos sa ating gawain, tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa natapos naming pananambahan. Salamat sa mensaheng aming napakinggan. Nawa ang lahat ng ito ay aming isapuso at ipamuhay. Tunay nga po na kayo ang aming gabay sa araw-araw at aming pinapupurihan. Kayo po ang mayroon kapangyarihan humubog sa amin tungo sa pagiging alerto. Salamat po. Pinatibay at pinatatag ninyo kami upang magtagumpay sa anumang uri ng tukso na nag-aabang lamang ng aming panghihina. Salamat sa kaalaman at lakas na inyong kaloob upang maihayag ang inyong salita. Salamat sa lahat ng mga gumanap at kabahagi sa gawain na natapos ngayong gabi. Nawa ang aming mga dalangin kung inyo pong lulubin, inyo pong tugunin. Sa aming pag-uwi, samahan po ninyo kami at ingatan bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.